Yung nag-start tayo. Number one, yung question ko kanina, ano ba talaga motibo niya? Tingin mo ba may intention siya or is he like an anti-Marcos? Sobrang sinasamba niya si Pangulong Duterte at that time. Kaya parang sabi ko, okay. Parang hindi ko nagustuhan yun. Hindi. Sunod na question, endgame. Ano ba endgame niya dito? Hindi ko alam. Kasi yung hindi ko maintindihan anong goal niya. Kasi una-una, bagsak na siya sa akin. Authenticity nung dokumentong hawak niya, I cannot verify it. Patay na yung magve-verify if ever. 'Di ba? Tapos may mga issue pa na di umano, parang inagaw niya daw kay Cabral yun. Kaya nung sumunod na hearing, nung dumalo si Cabral, meron daw siyang parang bandage. Hindi natin alam. Pangatlo, ngayon na sinabi na ni Secretary Dizon na hindi niya mabe-verify yung authenticity ng dokumento, is it still valid? Believable pa ba yung sinasabi niya? Para sa akin, sa umpisa pa lang, hindi ko na siya pinaniwalaan doon sa files na yon. Pero kung ito ay mabe-verify, why not? Ako, ang suggestion ko lang, magharap si Secretary Vince Dizon at saka si Congressman Leviste, patawag ng Blue Ribbon Committee. Di ba nga si Senator Pampilo Lacson kay Vince Dizon at idol naman ni Congressman Leviste si Senator Lacson, di magharap sila, di ba? At once and for all, malaman na kung totoo or hindi yung if maglabas ng dokumento or ilabas ni Congressman Leviste yung mga pangalan ng mga DDS na mga kongresista at senador. At lumabas din doon yung pangalan ni VP Sara. Lumabas din doon yung pangalan ni Harry Roque. Or pangalan ni Senator Bongo. Tingin nyo ba, or tingin ko ba, kasi yung question ko sa sarili ko, meron pa rin DDS support? Ito lang masasabi ko, I doubt. Baka mawala yung DDS support niya na na-harness niya ngayon kung lumabas yon. And I think, meron akong theory na siguro kaya papatsi-patsi yung nilalabas ng information sa publiko kasi maaring baka may maapektuhan sa grupo ng DDS, even the Duterte time, na mga cabinet secretary. Based sa na-research ko ngayon at na-share ko sa inyo, ang tingin ko dyan, tinatry niyang i-overshadow yung issue na yon away from him, yung past niya, yung Solar Philippines. Yun yung nakikita ko doon. And I highly doubt na ang iniisip niya is maprotektahan yung DDS. I think ang pinoprotektahan niya is malaman ng taong bayan itong pinag-usapan niya, kung paano niya ginamit yung impluensya ng nanay niya at paano nila in-exploit yung batas na yon na ipinasa ng nanay niya. Yun yung nakikita ko doon. Maybe I'm wrong, di ba? Pero kung minsan, yung mga teorya natin, yun yung totoo eh. Di ba? Minsan ganun. Pero maganda pa rin na we are open to debate, di ba? We are open to see na si Leandro Libiste po ay hindi santo, di ba? Hindi siya yung hindi corrupt, yung hindi gumagamit ng influence. Kumbaga meron din siya. Hindi lang na pag-uusapan.